Magandang hapon, Jed. Ilang araw ang binigay ng NBI para tumugon sa sabina si VP Sara Duterte. Magandang hapon, June. Binigyan ng NBI si Vice President Sara Duterte ng 3 araw mula ngayon o sa darating na Biyernes, November 29 ay aasahan ng NBI na darating si VP Duterte o magbibigay ng tugon si Vice President Sara Duterte kaugnay nga sa sabina na isinilbi sa kanya ngayong araw. Alas 12 ng tanghali dumating na sa tanggapan ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI bitbitang sabina para kay Vice President Sara Duterte. Sa kopya ng sabina pinadadalo si VP Duterte sa tanggapan ng NBI sa darating na Biyernes, November 29. Ito ay upang marinig ang kanyang paliwanag kaugnay ng mga binitawan nitong salita sa kanyang online press conference nitong weekend, kung saan sinasabing nagpahayag ang pangalawang Pangulo ukol sa umano'y pagpapapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Ang purpose po ng sabina is to shed light doon sa mga utterances ng Vice President. Usually po naman po anytime po, pero by 9 o'clock dapat na. Pwede naman po siya mapadala ng emissary or ng kahit na sino messenger para i-reset. Pwede naman po siguro mas maganda kung mismong yung Vice President na po. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng nasabing sabina mula sa NBI. Aniya, nais din muna niya itong makita bago magsalita o magbigay ng tugon tungkol dito. I have to read the subpoena. I've not read it, so I need to write an answer. I cannot answer that because I've not read what the content of the subpoena is. So I do not know. So we'll stop about the subpoena. No, let's stop talking about DOJ and subpoena, and let's allow me to read through it, and then think, and then write an answer, and then we'll talk. Dagdag pa ng Vice Presidente, maliciously taken out of logical context ang kanyang mga pahayag. Ayon kay VP Duterte, sa kabila ng kawalan ng reliable investigation, ay kinonsidera na ito bilang isang national security concern. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country, and especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. June, kasabay nga ng palugit na ibinigay ng NBI kay Vice President Sara Duterte sa darating na Biyernes ay ang pagdinig sa House of Representatives kaugnay naman sa paggastos ng Office of the Vice President, Department of Education sa kanilang pondo. At binanggit nga kanina ni VP Duterte sa panayam dito sa Veterans Memorial Medical Center na dadalo siya o sasamahan niyang muli ang mga OVP staff sa pagdinig ng Kamara sa darating na Biyernes. Kaya abangan natin, June, kung paano ang magiging schedule ni VP Duterte kung magbibigay na rin siya ng sagot sa NBI kaugnay nga rito sa sabina na isilbi sa kanya ngayong araw. Dagdag ko na rin, June, binanggit na rin ni VP Duterte kanina kaugnay naman doon sa pag-extend ng detention period ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez ay nagpaplano na umano yung kampo ni Attorney Lopez para sa hakbang or paggawa ng legal action kaugnay nga dito sa extension ng contempt order na ipinataw sa kanya. Ayan muna ang update dito, June. Balik sa'yo. Oo, bagamat sinasabi mo nga, Jed, na hindi muna nagbigay ng pahayag o ng komentaryo si VP Sara doon sa sabina ng NBI na natanggap ng kanyang opisina kanina, dahil nga hindi pa niya ito nababasa fully, no? At hindi pa ito niya, kumbaga, napag-aaralan pa na kung paano sasagutin. Pero may sinasabi siya kanina na mga, kumbaga, ito ay itong nangyayaring ito sa kanya ngayon ay isang playbook o may plot na
ginagawa ang administrasyon. Paano ba ito sinabi ni VP Sara, Jed? Sinabi nga ni VP Sara Jun na sa dami ng kanyang binanggit doon sa press conference niya nitong nakaraang weekend ay nakatuon lang o nagpo-focus lang ang mga tumutulig sa kanya sa isang parte lang. At ito nga, at nagdadagdag din sila ng mga sinabi niya na hindi niya binanggit na salita kaugnay no hindi naman daw siya nagbanggit ng assassin o mas lalo nilang pinapalala kaya nagiging mas terrifying nga ang dating nito sa publiko, Jun. Ito yung sinasabi mo na ito ay taken out of context. Yes, Jun, taken out of context nga na sinasabi ito ni VP dahil hindi naman umano ito yung kanyang ibig sabihin doon sa kanyang mga pahayag dahil hindi umano nila naiintindihan kung ano mismo yung ibig sabihin ng mga pahayag niya nitong nakaraang weekend sa kanyang press conference, Jun. O parang kanina rin, parang may ginawa siyang paghahalintulad nung panahon ng dating Senador Benigno Aquino Jr. na sinasabing nagkaroon nga daw ng oppression, suppression, and hanggang sa umano ay napunta na sa assassination. Parang ganito daw ang nangyayari. Pero sa kanya ay ito'y pinaghandaan niya at may pinagbili na siya, hindi katulad noong isa kanina. Jun, yan nga rin yung binanggit kanina ni VP Duterte doon sa panayam ng media dito sa Veterans Memorial Medical Center at sinabi niya na hindi nga siya katulad ni Benigno Aquino Jr. nga, Jun, na yun nga sa sinabi niya dito sa Veterans Memorial Medical Center. Pero gaya rin ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa, kaugnay nga sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference na ito ay isang conditional threat na gagawin lang umano ito ng Vice Presidente kung may papatay sa kanya, June. Kumbaga, nasagot ba ng administrasyon, sinasabi na ang paghihiganti mula ba sa hukay ay isang crime? June, ayan yung aalamin pa natin dun sa mga detalye kaugnay nga dyan sa bagay na yan, June. Maraming salamat, Jed Neresina. Nag-uulat ng live mula sa Veterans Memorial Medical Center.